Magandang gabi po, Luzon. Magandang gabi rin, Mel Chanco. Kamusta na yung dating partner mo? Ang baho ng hininga nun, ha? Mel Chanco, kamusta na ba? Nag-uusap pa ba kayo? Alam ko hindi kayo nag-uusap kasi nakakasulasok yung hininga nung dating ka-partner mo. Pero dapat maging proud ka, Mel Chanco. Kasi yung dating ka-partner mo, yung hininga niya mismo, the breath, pwedeng ipanlaban sa gera. Kaya pinag-iisipan ngayon ng Taiwan, nabalitaan natin, pinag-iisipan po ng Taiwan ngayon na kunin si Jay Sonsa. Kasi yung hininga niya can blow a miles away. Simulan na nga natin to. Mel Chanco pa lang, ang dami na nasabi. Lintek ha. Tayas at Mindanao. Diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabing hindi ito umanong marunong maging presidente. Di ikaw na. Ikaw marunong. Diba? Di ikaw na marunong. Ikaw na! Ako na! Lagi ka naman tama eh! Ikaw na magaling! Kailan niya napagtantong hindi na maayos ang kanilang relasyon ng Pangulo. Inilahad din ni Duterte ang mga pangako raw sa kanya ni Marcos na hindi tinupad. Kabilang ang paggamit ng presidential chopper pauwi ng Davao. Nakatutok si Ian Cruz. Yun ang mga kapal, no? Ang kapal, no? Vice President ka lang, no? Kailangan paggamit sa ni Bongo yung presidential chopper. Tapos anong sabi niya dyan? Anong sabi niya? Pinangakuan niya ako. Ikaw magsabi doon, ginaganon si President, no? Ikaw magsabi! Imagine myself cutting his head. Cut his head. Grabe. So yun, realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, Grabe, no? Criminal mind talaga, no? Criminal mind talaga, impaktitang tililing, no? Criminal mind, eh. Criminal mind. Criminal mind. Siguro yung asawa nito, laging may pasa. Si Hans, no? Si Mans. Kawawa siguro asawa nito, no? Gulpi sarado palagi. Pag, pwede ba kami mag-inom, Sarah? I imagine your head cutting your head. Imagine me, Mans, cutting your head. Ay, hindi na ako inom, tulog na kami. No? Hirap siguro magpaalam dito bilang asawa, no? Sweetie, magbabadminton muna kami ng mga ka-workmate ko. Alam mo, ha? Mans, pag namatay ka, huhukayin kita. Itatapong kita sa West Philippine Sea. Ayoko na. Plastic yung mga ka-workmate ko. Uwi na ako. No? Hirap magpaalam dito, no? Nak ng wedding. Cutting your head. No? Grabe. Babe, pasensya ka na. Medyo mahina yung ko ngayon sa work. Ito lang kinita ko. Pasensya ka na dyan, ha? Pagkasyahin mo na yan sa mga bata. May kinausap na ako na assassin. No joke. No joke, Mans. No joke.
May kinausap na ako na kung sakaling magutom kami ng mga anak mo, may kinausap na akong assassin. No joke. Ang hirap, no? Hindi Actually, meron pa ako natira dito eh. Meron pa rin doon sa cabinet. Kunin mo na. Sa may ilalim. May cabinet? Hindi dyan, Sarah. Doon. Yan. Nandyan. Tsaka dito sa may gilid, meron pa dyan, sa may pantalon. Dito ba? Oo, dyan. Okay. No joke. Pangit ka banding, no? This is over. Sa ganyan daw napagtanto ni VP Sara Duterte na hindi na maganda ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari raw yan nang dumalo siya sa isang graduation ceremony kasama ng Pangulo. Ayon sa bise, masama ang pakiramdam niya noong araw na iyon at na-trigger siya sa naging interaksyon ng Pangulo at ng isang graduating student. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya, why? Tsaka yung mata niya nanlilisik, no? Parang demon talaga eh. Parang demon eh. Grabe yung mata eh. Nanlilisik? May tinitindang pabango yan eh. Nakabalitaan nyo ba? May tinitindang pabango yan? Alam nyo ba yon? Ito, pakita ko sa inyo ha. May tinitindang pabango yan eh. Ito. No joke. Ayan o, may tinitinda po pabango yan eh. Baka makabili kayo. Ayan po, may tinitindang pabango yan. Ayan o. Ayan o. Ayan o, pabango. Tinitinda. Stupid. Aficionado. Mabango dyan yung ano eh. Mabango dyan F2 eh, Polo Sport. Diba? Congratulations na, Joel Cruz. Joel Cruz, congratulations na. May anak ka na, Mr. Joel Cruz. Stupid. Okay, dito, diretso na natin. Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. Sa panayam ng media kanina kay VP Sara, diretsahan na ang pagbatikos niya sa Pangulo. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ilan po ang Grabe, rate mo sa no? performance po ni PBBM? Haten is the highest, 1 lang ang rating niya. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko. Sumagot din ang Vice Presidente sa naging tugon ni Pangulong Marcos nang sabihin ni VP Sara. Grabe, no? Grabe talaga to si Sara, eh, no? Grabe, no? Matindi. Wala akong masabi dito. Ito, last. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Alam mo yung nagtanong dito, DDS din eh. DDS din eh. Yung nagtanong dito, DDS yun eh. Ang dami-daming itatanong ha. Alam mo yun, ang dami-daming itatanong. Ba't yun ang tatanong mo si Apo Lakay? DDS yan. Hindi ko alam. Wala isang beses na ginagawa talaga sa pagkakas. Sabi ko sa mga, hindi kayo tumigil. Kung kaya mo kuyang
tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Oh, yan, no. Aimee, pinapaalala ko lang sa'yo, Aimee. Pinapaalala lang namin sa'yo, ha. Ha? Okay lang pala sa'yo bastos-bastusin yung tatay mo, eh. Okay lang. Ha? Okay lang pala. Okay lang pala, no? Bastos-bastusin yung tatay mo, no? Tapos, ikaw pa nagsasagawa ng tanga-tangang hearing. Nag-represent ko ano. Ano is this? Napunta ko doon, kunin ko yung katawan ng tatay niyo. Oh. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Okay. Ano sabi ni BBM? One of these days, pupunta akong Villamor, kukuha ko ng plane, di ba? Kung ang tatay ko West Philippine Sea, tatay mo naman ICC. Okay, di ba? Di ba? Kita mo? Ang ganda ng bawi ni BBM, no? Realidad. Pupunta akong Villamor. Tatapon ko yung tatay mo sa ICC. Stupid. Ang pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait. Diba? Tinapatan eh. Diba, Ma'am Janelle? Tinapatan yung C. West Philippine Sea. Okay. Tatay mo, ICC. Bay grabe ka na kapag nagsalita. Tila kakaiba. Ang lupit at sobrang nakakatawa. Diba? Diba? I don't Parang toro, no? Parang toro na umuusok. Parang toro na umuusok eh. West Philippine Sea. Nag-represent ko ano. One of these days. Aimee, ano ba? Ano ba? Hindi mo ba naalala to, Aimee? Ha? Binabastos yung tatay mo. Ako, kung tatay ko binabastos, papakuluan kita ng buhay. Tatay ko, bastusin mo? Walang ginagawa sa'yo? Tapos pinaiya ko buong Pilipinas? Putik, papakuluan kita ng buhay. Yung panga mo, Sarah, yung panga mo, ang laki ng panga mo, sinigang. Stupid. Tapos ano sabi ng mga DDS dito? Ang sabi ng mga DDS po dito, ano lang daw yon? Natural lang daw na emosyon. Ang bobo nyo ba eh? Alam nyo kami mga psychologist and therapist. Ha? Alam nyo kasi hindi nyo natatanong, may background akong psychological geometry. Napag-aaralan ko yan, conspiracy theory na yan. At napag-aaralan ko dito kay Sarah, talagang may sayad to. May sayad to. Grabe ang katok na ito sa ulo. Pag pinakinggan mo nga yan ng yung pandoktor, may maririnig ka, tililing, 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 tililing. Baliw eh. Alam mo yun? Hindi naman patay na yung tao. Alam niyo po ba bawal yun? Di ba may, ano bang kaso yun? Di ba may kaso yan? Di ba may kaso yung ganyan? Alam ko may kaso yan sa Revised Penal Code eh. May kaso yan, di ba? Alam ko may kaso yan. Linti kayo, puro kayo tawa. Tulungan nyo naman ako dito. Di ba? May kaso yan eh, di ba? Anong kaso? Sabihin nyo nga. Alam ko may kaso yan. Basta may kaso yan. Wala sa akin yung article eh. Diba? Tsaka, doon pa lang kahit di natin alam yung kaso niya, ang importante doon, yung kabastusan. Sasabihin ni Bongo, sasabihin ni Bato, sasabihin ni Aimee, sasabihin ni Robin, sasabihin ni Cayetano, kultura. Oh, ngayon, pasok natin yung sinasabi niyong kultura. Respeto sa matatanda. Respeto, kultura, respeto sa mga patay. Oh.
Article, uy, thank you, Wonderful Diaries, ha. Article 358, defamation of death. Uy, meron pala nun. Meron pa yun. Article, tignan natin, ha. Para may natututunan. Revised Penal Code. Tignan natin. Uy, oo nga, no. Uy, thank you, Natuto na naman ako dito, Okay, ito pala. Totoo nga. Thank you. Ayan, no. Revised Penal Code. Ang galing ko talaga. May kaso talaga. Under Article 358, basa. There is oral defamation or slander when there is an allegation of a crime, fault, or flaw made orally, publicly, maliciously, towards a person alive or dead. Patay ka ngayon. And such allegation tend to cause dishonor on the person defamed. Oh, teka talaga, Sarah, bad ka. Diba? Ako nakaisip, Ma'am Lane. Sinabi ko may kaso yun eh. Ako pa rin. Ayan po may kaso pala yan. So, talagang impacta po talaga, no? Bilang ehemplo ka, you're the second highest ranking official of our beloved country. And this kind of attitude showing to the Filipino people is not a good example to all of them. So I think, and also everybody think, we are the same thinking level right now. The level of impeachment for Sarah is really deserving. Okay? Because this kind of vice president mocking the beloved Apu Lakay and telling that Apu Lakay will be thrown to the ICC after being buried to the libingan of the national heroes. Oh my God, such a crazy bitch. Ang pogi mo, iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, tila kakaiba. Ang lupit at sobrang nakakatawa. Mga matatanda. Meron po tayong Bible verse mula kay Supot Me Post. Ang ganda naman. Hayop ka. Nag-Bible verse ka. Ang galang ng pangalan mo, hayop ka. Ikaw pa talaga nag-Bible verse. Ikaw pa talaga, Supot Me. Ikaw pa talaga. Sigurado ka ba dyan? Ba't ko mo binasas to? Supot. Ba to? Stupid. Sabi ni Supot Me, siya ba talaga nag-type? Hayop talaga to. Jesus, putik dinamay pa si Papa Jesus. Oh, hindi po ako. Hindi, babasahin ko lang. Babalasahin ko lang po, Papa Jesus. Jesus said, I came so that they would have life and have it abundantly. From Supot Me. Hayop ka. Ang dami-dami. Ang dami-dami magtatay. Pangalan mo pa, ayop ka. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang
Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero